Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, nagsusumikap dahil gustong may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya, dasal ko lagi ang inyong kaligtasan. Sa vlog natin ngayon, this is continuation sa nauna nating vlog about financial forecast para sa bawat animal zodiac pagpasok ng 2024. Ano ba ang swerte at ano ba ang makakatulong ng mga enhancers. Ngayon, pag-uusapan natin or topic natin or content natin at sasagutin natin ang tanong, paano pahuhusayin ang pinansyal na swerte ngayong 2024 para sa lahat ng animal zodiacs? Ika nga, how can we improve your financial luck in 2024 for all the animal Chinese zodiac signs? Kaya kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel na ito, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na content at live na gagawin natin dito sa channel na ito. Ano man ang iyong zodiac sign, ang pagpapahusay sa iyong swerte sa pananalapi ay posible sa pamamagitan ng ilang pangkalahatang mga hakbang ayon or batay sa feng shui. Una ay ang mga kasanayan sa feng shui o yung feng shui practices. Ang pag-adapt ng mga practices sa feng shui sa buhay at mga lugar ng trabaho ay maaaring magpahusay ng iyong kapalaran pagdating sa pananalapi. Magagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga money tree o feng shui money frog sa sulok or corner, wealth corner ng iyong tahanan, opisina o negosyo. Pangalawa, ang pagsusuot ng mga masaswerteng kulay. Ang pagsusuot ng mga damit sa iyong maswerteng kulay o pagsasama ng mga kulay na ito sa iyong kapaligiran ay maaaring magpalakas ng iyong kapalaran sa pananalapi. May vlog tayo patungkol sa mga lucky colors ayon sa iyong animal zodiac ngayong 2024. Panoorin niyo yan para may gabay kayo. Sunod ay ang paggawa ng mga mabubuting gawi sa pananalapi or adopting good financial habit. Ang pare-parehong pag-iipon, matalinong pamumuhunan at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay maaari ding mag-ambag sa pagpapabuti na iyong kapalaran pagdating sa pananalapi. Sunod ay ang positibong pagpapatibay o yung positive affirmation. Ang pagsasalita at pag-iisip ng positibo tungkol sa iyong sitwasyon sa pananalapi, pagtatakda ng makatotohanan ng mga layunin sa pananalapi at paniniwala sa iyong tagumpay sa pananalapi ay maaari ring makaakit ng swerte sa iyo. Sunod nating pag-uusapan ay ang pagpili ng iyong pinakamagandang feng shui enhancer. Ang mga item sa feng shui na kadalasang kilala bilang feng shui cures o enhancer ay mga bagay na ginagamit upang akitin o i-redirect ang daloy ng enerhiya o chi sa isang espasyo upang makamit ang pagkakaisa at balanse. Ang mga item na ito ay magsisilbi upang mapahusay ang iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng kayamanan, kalusugan, relasyon, karera, at kahit sa edukasyon. Narito ang ilang mga karaniwang feng shui item at ang kanilang kahalagahan. Isa na dito ay ang Chinese coins. Ito ang mga replika ng sinaunang Chinese na barya na nakatalis kasama ng pulang laso. Ginagamit ang mga ito upang makaakit ng kayamanan at kasaganahan. Kadalasan inilalagay ang mga ito sa mga lugar ng kayamanan o wealth corner. At pwede rin itong ilagay sa kaha, cash register, sa vault, wallet o sa timog silangan na sulok ng iyong tahanan, opisina o sa negosyo. Laughing Buddha, ang sikat na feng shui item na ito ay sumisimbolo ng
kaligayahan. Kaya nga laughing, di ba? Kasyahan at kasaganahan. Ang laughing Buddha ay madalas na ipinapakita or dinidisplay sa mga sala o opisina upang mapahusay ang kapalaran ng kayamanan at ang pangkalahatang kasaganahan o prosperity. Feng Shui Money Tree. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan pa lang nito, ang money tree ay sumisimbolo sa kayamanan at kasaganahan. Ito ay karaniwang isang maliit na puno na pinalamutian ng mga Chinese coins o barya o mga gemstone at inilalagay sa mga lugar ng kayamanan o wealth corner upang makaakit ng kasaganahan. Golden Dragon Statue. Sa Feng Shui, ang Golden Dragon ay sumisimbolo o dragon itself ay sumisimbolo ng kapangyarihan, swerte at tagumpay. Ang isang Golden Dragon Statue ay maaaring ilagay sa isang opisina o lugar ng pag-aaral o lugar ng negosyo upang mapahusay ang swerte sa iyong karera at pananalapi. Jade Piao. Si Piao ay isang Chinese mythical creature na pinaniniwalaang umaakit at pinananatili ang kayamanan. Ang Jade Piao ay ginagamit upang mapahusay ang swerte ng kayamanan upang itakwil at harangan ang negatibong enerhiya. Money Frog, kilala rin bilang three-legged toad. Ang money frog ay pinaniniwalaang makakaakit ng yaman at kasaganahan. Madalas itong inilalagay malapit sa pasukan ng isang bahay o negosyo na nakaharap sa loob upang direktang ipasok nito ang mga blessings at kayamanan. Lucky Bamboo. Ang halaman na ito ay ginagamit upang makaakit ng kalusugan, kaligayahan, pag-ibig at kasaganahan. Ang bilang ng mga tangkay ng kawayan ay may iba't ibang kahulugan. Halimbawa, 3 tangkay ay kumakatawan sa kaligayahan, kayamanan at kahabaan ng buhay. Mayroon tayong vlog patungkol sa bamboo na ito at mga lucky plants. Andun yung gabay ko patungkol sa iba't ibang tangkay. Feng Shui Wealth Ship. Ang item na ito ay sumisimbolo sa isang barko na puno ng mahalagang kargamento na babalik sa daungan at ginagamit upang makaakit ng kayamanan at kasaganahan. Madalas itong inilalagay sa sulok o corner ng kayamanan, wealth corner ng bahay o opisina na nakaturo papasok sa loob na sumasagisag ng yaman na papasok sa buhay nyo. Dragon Turtle. Pinagsasama ng item na ito ang dalawang makapangyarihang celestial na hayop. Ang dragon na sumisimbolo ng tagumpay, katapangan at determinasyon at ang pagong na sumisimbolo sa mahabang buhay at suporta. Ang item na ito ay ginagamit upang makaakit ng kayamanan, lumikha ng katatagan at proteksyon sa mga may-ari nito. Ang mga Feng Shui item, cures, or enhancer na nabanggit na ito ay dapat ilagay na may pag-iingat at paggalang na sumusunod sa mga partikular na alituntunin ng Feng Shui upang magamit ang kanilang buong potensyal. Karaniwang mas epektibo ang mga ito kapag ipinapare sa mga pagsisikap at intensyon ng isang individual. Tandaan, ang Feng Shui ay tungkol sa balanse at pagkakaisa, hindi lamang paglalagay ng mga bagay sa paligid ng iyong espasyo. Paano naman lilinisin ang iyong mga Feng Shui enhancer o yung mga Feng Shui cure na nabanggit ko? Ang paglilinis ng isang Feng Shui item ay nagsasangkot ng pag-alis ng nakaraang enerhiya na maaaring naipon dito mismo sa item o sa cure na ito at i-reset nito ang isang natural na estado upang ito ay ma-program sa iyong intensyon. Narito ang ilang mga pamamaraan para linisin at i-recharge ang mga ito. Una ay ang sunlight o moonlight exposure. Ang pag-iwan sa iyong Feng Shui cure or enhancer sa labas, sa ilalim ng araw o buwan, sa loob ng ilang oras ay maaaring linisin ang mga enerhiya nito. Maaaring pasiglahin ng sikat ng araw ang item o yung cure na ito habang ang liwanag ng buwan ay may mas banayad at nakakakalmang epekto o dala patungo sa iyong enhancer o cure. Smudging. Kabilang dito ang pagsusunog ng mga smudge stick. Ano ang smudge stick? Karaniwang ito ay gawa ng mga halamang gamot tulad ng mga sage o palo santo. Makakabili kayo nito online.
at pagpapausok ng iyong mga Chinese feng shui cure o enhancer gamit ang smudge. Ito ay pinaniniwalaan na i-clear ang negatibong enerhiya at ibabalik ang balanse nito. Asin. Kilala ang asin na sumisipsip ng negatibong enerhiya. Maaari mong ibaon ang iyong feng shui item sa asin o para sa isang hindi gaanong makalat na paraan, ilagay ito sa isang mangkok at palibutan ng asin. Iwanan ito ng ilang oras o magdamag, pagkatapos ay itapon ang asin. Sound o tunog. Ang mga vibration mula sa tunog ay maaaring makalinis ng mga feng shui cure or items natin. Maaari kang gumamit ng singing bowl, isang kampana, isang gong, o kahit isang simpleng pagpapalakpak o pagtatapik ng mga items tulad ng glass o mga metal. Tubig. Kung ang bagay ay hindi gawa sa isang material na maaaring masira ng tubig, ang pagpapatakbo or flowing water, pagpapatakbo ng flowing water sa ilalim ng malamig, natural na tubig, tulad ng river o ilog, ay maaaring linising ito. Kung hindi man ito posible, malayo ka sa river, maaari kang maglagay ng isang baso ng tubig sa tabi ng item na may layunin na ang tubig ay sumipsip ng negatibong enerhiya. Tandaan, ang susi ay intensyon. Habang nililinis mo ang iyong feng shui item, panatilihin sa isip at sa puso ang isang malinaw na intensyon na ang proseso ay ang paglilinis at pag-aalis ng lahat ng negatibo mula sa mga feng shui item o enhancer na ito. At gawin isang paraan para sa iyong kagalingan at kaunlaran sa iyong sarili, sa iyong kapaligiran, sa iyong hanap buhay, at sa iyong buhay at sa iyong bahay. Pagkatapos ng paglilinis, maaaring gusto mo ring bigyan ito ng kapangyarihan sa isang intensyon para sa paggamit nito. Halimbawa, upang magdala ng kasaganahan, proteksyon at pagmamahal at marami pang iba. Ang gagawin mo lang ay gamitin ang iyong isip at puso, hawakan ang mga item na ito at idasal, ibulong sa mga item, sa mga cure or enhancer na ito, sa mga pampaswerte na hawak mo o mayroon ka, ibulong gamit ang iyong puso at isipan kung ano ang iyong intensyon. At yan ang vlog natin patungkol sa paano pahuhusayin ang iyong pinansyal na swerte sa 2024 para sa lahat ng animal zodiac ayon sa feng shui. How to improve financial luck, ika nga, ngayong 2024 for all the Chinese zodiac signs. Paalala lamang na ang lahat ng mga nabanggit dito ay pawang gabay lamang. Wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay, additional na kaalaman, karagdagang proteksyon. Basta't samahan natin ng dasal, mabuting gawa at sariling sikap, mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings, hindi lamang swerte. Higit sa lahat, para maging matiwasay, ligtas at punong-puno ng grasya ang buhay, importante ang pagkakaroon ng positibong isipan, positibong pananaw at positibong disposisyon sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood, pagtitiwala at pagmamahal. Kita-kita tayo sa susunod kong vlog dito sa channel na ito at bisitahin nyo rin yung isa ko pang YouTube channel. Mag-subscribe din po kayo dyan and you can also follow me in all of my social media accounts. Muli, ingat always!